sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Simulan ko na po, Mr. President, Yes, with my please. first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa or whatever. Yun, the usual excuses. Eh, sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Oo nga. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Well, will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of all these projects. Well, wag daw po ang DPWH. What's your take on this? Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi, kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao, yung tiga doon, barangay 1, 2, 3, sasabihin, tiga namin yun, wala naman kami nakitang ganito Di isumbong nila. So that applies to anything, to all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong dyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyong yan, na i-audit ito mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah.
Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Two things, sir. One, this early, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yes. Ano hong masasabi niyo rito? He's right. Let's remember ko ano yung sinabi ko doon sa suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa at hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted project, tinanggal halos lahat ng funding. Kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo? Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find a way. I'm sure we will find a way.